Hello mga pangga, magandang gabi. So magbabalik na naman tayo ngayon mga pangga sa pag-share ng ating mga simple mga hinanaing sa buhay. Okay, ngayon na talaga naman punong-puno tayo sa mga problema. So ano po ba ang mga ano po ba ang mga pangunahing hinanaing ng ating mga kapatiran ngayon sa buong bansang Pilipinas? So baka naman puro na lang din tayo ML dyan. Kailangan din nating makialam mga pangga sa ating mga problema dito sa lipunan sapagkat pag sinasabi natin problema sa lipunan ay talaga namang tumutukoy agad sa kaganapan sa gobyerno. So, ang gobyerno po ba natin ngayon ay kasing husay pa ba ng noong nakaraan or talagang magulo na? So, sa palagay ko natin mga friendship, mga pangga, yung pinakahinanaing natin ngayon ay tungkol sa inflation of basic commodities. Yung pagtaas sa ating mga pangunahing bilihin. Lahat nagsitataasan, mga pangga. Yung mga pangunahing bilihin natin na kung saan talaga na ang hirap-hirap. Yung pinaka most important talaga, yung basic talaga. Yung number one talaga is yung bigas. Pero wala, parang talaga namang napakahirap matugunan. At hindi lang yan, kasi hindi lang naman tayo kumakain ng bigas lang talaga. So, ang ano natin ngayon mga pangga, yung tungkol sa inflation of basic goods and services, ay napag-usapan natin yan ngayon dahil yan ay parang siyempre may classification niya or sabihin natin na nahahanay ang ating mga pangangailangan ayon sa pinaka-importante talaga na dapat nating makamtan sa araw-araw, na makamit sa araw-araw. Number one talaga is yung tinatawag nating basic commodities, at saka yung basic necessities, at saka yung mga prime commodities. So, doon muna tayo sa basic commodities mga pangga. Yung basic commodities kasi, ito ay tumutukoy sa mga bilihin natin na yung mga raw materials, yung from agricultural. Halimbawa mga friendship, yung galing sa kabukid-bukiran, galing sa mga farms, okay? Halimbawa yung mga gulay, prutas, rice, or alam mo yung mga pangunahin natin, lahat ng mga kagulay-gulayan dyan, lahat ng mga kaputas-prutasan dyan, yan ay makonsider natin na basic commodities. At hindi lang yan, kasama din dyan ng mga ano pa ba, yung mga poultry products, yung mga itlog, mga karning manok, ano pa ba, pigiri, baboy, ayan. Ano pa ba, yung mga marine food natin, yung mga isda, lahat-lahat nang nandyan sa karagatan. Yan binibili natin na kinakain natin, yung mga raw or mga hilaw na mga binibili natin na kailangan nating bilhin agad dahil yun ang pagkain natin. Yun po ang may consider natin na mga basic commodities. At hindi lang po yan sa mga basic commodities. Marami pa po tayo din ang mga tinatawag natin sa basic necessities natin at saka sa basic necessities natin, kasama na rin yung doon yung mga soft commodities, yung halimbawa yung mga products na binibili natin, yung kagaya ng mga kape, asukal, mga ganun-ganun. Lahat-lahat na lang ng mga bilihin natin ngayon nagsitaasa na nga yung mga friendship. So, kahit naman sabihin natin na talaga namang yung mga products na alam mo, based in our experience mga friendship, kasi ako probinsyano ako eh. Kaya lang, long period of time na, ilang dekada na rin ako dito sa Metro Manila, para bang talagang na-observe ko talaga na yung basic commodities natin, i-compare natin kung, well, if we are living in the, somewhere in the province, for example, para bang siyempre mayroon ka doon mga plantation, may mga farm doon, hindi lahat nabibili. Pero kung if you are living here in Metro Maynila, talagang napakalaki ang diferensya. Una, yung mga bilihin natin, kailangan talaga may pera ka kasi kung wala ka talagang mabibili. Kasi lahat ng mga products na
mabibili mo sa palengke, that is from different areas of, di ba, sa mga probinsya din ng Luzon or, di ba, somewhere else na i-deliver dito sa mga sa syudad na siya naman ngayon ang ating binibili at doon tayo umaasa. Ngayon, yung mga, kung napansin natin mga friendship, yung halimbawa, mag-touch tayo ng konti doon sa mga prime commodities, which is halimbawa yung mga processed food, mga canned foods, mga ganyan. Yung alam mo yung corned beef, mga ganyan, mga pork, mga canned pork, ano pa ba yung iba, yung mga canned fish, yung mga tinatawag natin na sardinas, di ba? So, kung mapapansin natin ngayon mga prinsip, dahil sa basic commodities, doon sa mga agricultural products natin, for example, halimbawa, palagay na lang natin doon sa prutas, isang pirasong orange ba, orange fruits, for example, that is worth 35 pesos or 30 pesos. Wala na 35 na talaga, napakaliit pa. Hindi na kagaya, pag hindi niya season, di ba, alam mo yon. So, kung bibilhin mo yon, ikaw lang isa ang kakain doon. Take note. Ikaw lang isa ang kakain doon, isang piraso, and that is worth 35 pesos. Ngayon, yung 35 pesos mo, kung isipin mo yan, doon that is belong to the basic commodities. Okay? Ngayon, kung sabihin natin na hindi naman ganun kaano yung prime commodities, hindi na ganun ka, kumbaga, pwede naman siyang, wag na muna yan kasi wag na muna yan kasi mas unahin na lang natin tong dito sa kasi yun ang paano yung pagkain talaga natin. Yes, it is. Pero alam mo, tutuusin lang, halimbawa, magkanong kilo ng talong? May 75 pesos. Lulutuin ba natin puro talong na lang? Hindi po ba? Kailangan pa natin yung ibang mga panakot dyan. Kung sa halimbawa, isang taling sitaw that is 25 pesos. Diyos ko po, hindi naman pwedeng lutuin natin yung puro na lang sitaw. Di po ba? Pero, kung in terms of talagang tipid kung tipid, dahil sa sobrang, di ba, kailangan magtitipid eh. We have to be thrifty. Kasi hindi naman pwedeng, porque di ba, alam mo yung bibili ka ng bibili, hindi naman talaga rin eh. Hindi rin talaga pwede kasi example, magkanong kilo ng isda for example. Di ba? Halimbawa, 2 lang kakain o kahit 3 kayong kakain. Oo, pwede pa rin sa isda ngayon kasi hindi siya ganoon kamahal. Pero in terms of yung gipit na gipit ka na talaga, 250 ang kilo, 300 ang kilo. O, di ba? Samantalang, kung ang basic commodities, that's belong to basic commodities. Ngayon, kung i-touch naman natin, let us have a little bit comparison with the prime commodities, which is yung canned foods, or let us say na lang yung maling, or yung maling medyo malaki-laki na lang, malaki-laki na siya, di ba? O magkano ba yun? 130 yata yan, or magkano ba ganun? Ulit asin na lang doon tayo sa sardinas. Ang sardinas, nagulat ako, mayroon palang presyo 25 pesos na pala. Ngayon, sa 25 pesos, kahit paano kung dalawa kayo, parang pwede nang pag-share-share. So, 25 pesos. Samantalang, kung bibili ka doon sa basic commodities na portion, yung halimbawa yung sinasabi natin sitaw, o kaya yung a piece of fruits, di ba, isa lang ang kakain. Kung doon ka naman sa isang kilong talong, di man pwedeng isang kilong talong 75 pesos na. So, which do you prefer? Dito ka na lang minsan mag-touch ka dito sabihin natin, wag na lang muna ito kasi ganyan-ganyan. Hindi, mapapilit ka talaga, mabili ka na nito. Sardinas na lang muna tayo ngayon kasi dito ganyan-ganyan, gipit na gipit tayo. 'Di ba? So, may mga ganong usapin. So, sa panahon ngayon mga friendship, sa totoo lang, mahirap sa mahirap ang buhay, pero hindi we need to fight. So, hindi man pwedeng sabihin natin na bakit maghihirap na lang tayo na maghihirap ng ganoon, 'di ba? Kaya nga, that is why mayroon tayong gobyerno. Kasi ang gobyerno, kaya nga naglagay tayo ng mga tauhan sa gobyerno, mga opisyalis na mga talino na makapagdepensa sa ating mga pangangailangan, 'di ba? Kasi doon tayo, kumbaga, umaasa ang utak natin, umaasa yung natin, yung buong sambayanan umaasa doon sa mga, kumbaga, inaasahan natin na yung mga opisyalis sa gobyerno, kung sila ay inahalal natin sila ba ay gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Yun ang mga ngayon mga friends. So ang tanong ngayon, kumusta naman
ang ating mga pangunahing bilihin. Nabibili pa ba natin? 'Di ba? Kasi naka-classify po lahat mga pangga. Naka-classify lahat yung sabihin man natin na ay wag muna tayong kakain ng ito muna ang mga pagkain na bilhin natin ngayon. Pwede naman yun eh. Pwede naman mapagtiis-tiisan talaga eh. Alam mo sa totoo lang, yung sinasabi nila na basic commodities, basic necessities, lahat naman importante naman yan eh. Oo. Kasi una, halimbawa na lang ah sa basic sa prime commodities, hindi naman pwedeng sabihin natin na tayo lang mismo ang pangangailangan dahil una, halimbawa ha, kung halimbawa ang hanap buhay mo ay may kunting alaga kang baboy doon, okay? May kunting alaga kang manok, may kunting alaga ka ng anong mga hayop na nandiyan. Hindi man po pwedeng sa panahon ngayon, hindi lang lahat ay ang pagkain ng mga hayop natin binibili din. O halimbawa na lang yung mga fertilizers for example yung mga pagkain ng isda, mga pagkain ng chicken, ng pagkain ng mga baboy, o binibili din yun. O that is belong to the prime commodities. Kasi nga, ibibenta mo rin yung baboy, ibibenta mo rin yung manok. Di ba? Alam mo yung ganun. Kahit paano, hindi ka naman talaga nagtayo ng poultry farm dyan. Pero at least in some other way, para nahanap-hanapan mo ng paraan na hindi naman ganun eh. Porque nag-alaga ka ng manok, talaga nagpo-poultry ka na, hindi naman eh. So, kailangan may mga kumbaga, kunting-kunting manok, kunting baboy, ganun. So, yun ay mga bagay-bagay na binibili natin na talaga namang nag-i-increase din ang mga presyo. Nag-i-increase din ang mga presyo, for example. So, yun ang mga bagay-bagay na kailangan natin isipin mga pangga na lahat ng nami-mention natin, sugar, coffee, ano pa ba, mga powdered milk, mga processed, lahat na may binibili natin makikita natin sa mga palengke na kinakailangan ng tao, yun po ay it's still under on Department of Agriculture. Lahat po yan ay nakapaloob doon sa Department of Agriculture mga pangga. So, kung mapapansin natin mga pangga na ang Department of Agriculture mga pangga ay may tatlong may tatlo din yan siyang ahensya na kung saan kumbaga under yan ng Agriculture, Department of Agriculture, kagaya ng NFA or National Food Authority. So, ang National Food Authority dapat ang secretary natin dyan, nag-i-effort talaga siya na kailangan saan siya nabibili. Sa local farm lang dapat siya bibili ng rice. Okay? Sa local farm lang dapat na siya nagbili ng rice for sustainability dito sa natin, sa pangangailangan natin the entire season, na kung kailan magtanim naman ng ulit, ganun, kailangan sufficient. May buffer stock talaga ang ating storage or yung budiga natin. Kailangan talagang may enough buffer stock and sustainability for the entire for the entire nation. Kasi example, somewhere in Luzon, Visayas and Mindanao, kung may mga kalamidad, paano na lang, 'di ba? Kung may kalamidad, mahihirapan ang mga mamamayan. So doon tayo sobrang devastating talaga ang dating kung wala tayong buffer stock. Kaya, yung National Food Authority, nung nalaman natin na mayroong nagkalukulupod dyan na nagbibenta ng mga tulit-tulinadang buffer stock doon sa, 'di ba, sa mga traders ng, 'di ba, mga private traders, hindi maganda 'yun. Kasi para bagang paano ka magkaroon ng buffer stock niyan kung nauubos-ubos na? At paano naman natin masustinahan yung pangangailangan? Sa ngayon, okay pa kasi medyo tag-init pa, makapaggalaw-galaw pa mga tao. Paano kung darating na yung mga bagyo, mga litasin na lang lindol, or wag naman, or yung mga kalamidad na hindi talaga natin inaasahan. Di ba? Kaya, napakalaking hamon sa buhay mga prinsip kung ang mga tao na ating inilagay dyan sa in authority ay hindi nagkaroon ng tamang direksyon ang kanilang panunungkulan, 'di ba? So another thing mga prinsip, yung
yung agency that is under to the Department of Agriculture is what we call the Philippine Coconut Authority. So, yung ahensyang yan mga friendship, kasi ganito yon, kumbaga, sa pamamahay, sa pangangailangan sa loob ng bahay, sa pangangailangan sa mga restaurant, sa mga fast food chain, Diyos ko po, kailangan po talaga natin ang cooking oil. No? So, mayroon tayong tinatawag dyan na yung secretary natin dyan sa Philippine Coconut Authority, kailangan, they have enough knowledge talaga when it comes to agriculture and when it comes to coconut plantation, ano ang mga estratehiya, ilalagay talaga pinipili talaga yan sang ilalagay dyan sa department na yan or sa ahensyang iyaan para madali niyang ma-explore yung knowledge niya dyan at kumbaga makinabangan at siya ang maaasahan ng mga taong bayan. Dahil yung secretary dyan, mga friendship, siya din yan magbigay ng advice doon sa ating Pangulo para mabigyang tugon ang pangangailangan sa so-called project. Like for example, plantation ng anong pangangailangan diyan, anong best strategy na ma-obtain lang natin ang best strategy, ang result ng mga pangangailangan nila diyan kung matugunan natin sa financial. So ang financial kasi nandoon yan lagi kung maaprubahan yan, di ba? So walang problema kung ang utak ay gumagalaw, ang pera ay gumagalaw din. Diba? So, and aside from that, mga prinsip sa natin sa Department of Agriculture na ang inaasahan natin ay mayroon din tinatawag natin na Agricultural Training Institute kung saan may mga master talaga na mga let us say nila mga instructors or let us say nila yung mga trainers na direct talaga siyang pupunta sa mga farm. Okay? Kahit in any form of agricultural products na kung saan may kaabilidad yung mga tauhan diyan na magturo mismo ng actual na presentation or actual demonstration doon sa mga farmers o what they supposed to do pagdating sa ganung mga product para paano magkaroon ng malago na produkto. Yun, mayroon talaga silang agricultural training products o agricultural training institute. Kumbaga, may mga programs yan, may mga programa yan na kumbaga, siyempre, may yung ahensyang yan sa Department of Agriculture, kaya nga minsan share ka sa ibang bansa. Manguha ka ng ibang idea, magpaturo ka sa ibang idea. Mga ganun yun. Teknik-teknik lang yan. And then once you learn something about their strategies, okay, bring it here again in the Philippines and then teach to the farmers. Turuan yan para mapalago, kung paano mapalago. Ganun lang yun. Pero ang pinakaasahan talaga natin dyan, mga friendship, yung sa Agricultural Training Institute, kung hindi lang sila hihinto. Halimbawa, yung knowledge mo tungkol sa ganong certain products or certain plantation is talagang alam mo na, talaga namang very fruitful yan. Magbubunga talaga ng maganda yan. Dapat go lang siya. Hindi ka hihinto. Kasi, ganito po kasi. Kung hihinto tayo dahil alam mo mag-sufficient na, ganyan-ganyan, take note that the population here in the Philippines, we are reaching to 115 million population. The population is getting higher and higher. So, paano yun? 'Di ba? Pataas ng pataas yung population. Ilang tao ang isinilang sa isang araw. Di po ba? So, since na once ang bata at the age of 3 months, I think, a child is going to take a solid food. Tama? So, pag start niya magkain ng solid food, tuloy-tuloy na yan hanggang pagtanda ng bata. Okay? Hanggang sa pagtanda, tuloy-tuloy ng pagkain ng solid food. Continue na rin yung palaki na yung pangangailangan ng bata. So, in other words, what I'm trying to insist is, once na may na-discover tayong bagay na, let us say, very fruitful, okay? Especially whatever the plantation we have here in the Philippines, kung alam natin na naging mabunga siya at na talagang karapat-dapat siyang lumago, kailangan continue lang, huwag hihinto. Ay isang bagay lang ng mga friendship din, ha?
na parang hindi ko rin talaga nagustuhan is ganito yon. Especially, let us especially mention sa Baguio City. Okay. Yung ano, alam mo yung mga products na minsan tinatapo na lang, nililibing na hinuhulog na lang sa mga kanal-kanal o kaya mga bangil-bangil, itinambak na lang. Alam niyo, to be honest lang, hindi talaga ako natutuwa. Kasi that is only Baguio City. Wala ba tayong contact local to local? 'Di ba? Local to local government, wala ba pwedeng ganon? Di ba pwedeng ganon? Alam mo, naiisip ko kasi example, tuloy-tulinadang cabbage, talaga namang, excuse me, sinira talaga. Videoed talaga. Tapos yung kamatis talaga namang, di ba? Tapos pagdating dito sa Metro Manila, sa Luzon, napakahirap. Napakamahal. Isipin nga natin yan. Hindi ba pwedeng, ako kasi yes, para bang inaiisip ko, hindi ba pwedeng local to local government contact? Like for example, okay, Mr. Ano, ganito, ganyan, ganyan, pwede bang ganito, baka pwedeng sobra-sobra na yung products mo dyan, di ba? Ang produkto ng mga ano mo, constituent mo dyan, baka sobra-sobra ng mga ano dyan, wag naman ano, di ba? Pa-deliver dito. Ikaw naman yun dito sa amin, terminal, i-deliver mo sa somewhere, ikalat-kalat, di ba? Alam mo, sa totoo lang, ano lang yung initiative lang talaga ang kulang eh. Kasi sa dami-dami naghihirap, oh my goodness naman. Sa dami-dami naghihirap, yun ba ay hindi natin mabigyan pansin? O ngayon, tingnan mo, 'di ba? May inflation of basic commodities, inflation of goods and services. Okay. Ano natin, banggitin natin 'yon. Okay. Sa goods and services, for example, mga pangga. Ano ba yung sa mga goods kasi, iyon yung mga pag sinasabi natin goods and services, for example, kung nagmamahala na, siyempre, mag-touch muna tayo doon sa, litasin na lang oil. Okay? Ang pinaka-ground reason talaga of, having inflation rate is yung oil talaga. Kasi, either we like it or not, we urge to buy the oil talaga, yung kahit mahal. Halimbawa, kasi mayroon tayong tawag na cost inflation, yung pagtaas ng cost ng example, yung presyo halimbawa ng langis doon ay ganun kamahal, wala kang magagawa kung ikaw ang dito sa Pilipinas umaangkat ka lang. At in take note, pag once oil ang magtaas, lahat yan ay magtaas, pati kuryente magtaas na din. Okay, di ba? Pag nagtaas ang oil, inangkat natin yan, lahat ng basic commodities, pati goods and services, lahat ng mga goods and services, magtaas. Okay, ano ba yung mga goods? Lahat-lahat na nabibili natin. Okay, lahat-lahat ng nabibili natin na either durable or non-durable. Example, siyempre may anak ka, example, bili ka ng diapers, disposable diapers, may negosyo ka ng let's say nila mga pagkain na kailangan mo yung mga plastic cups, mga plastic papers, ano ba yung mga plastic plates, mga ganyan-ganyan. O, yun ang mga tinatawag nating yung mga non-durable. Okay, mga non-durable na, kumbaga, mga products na ginagamit natin sa yung mga fast food chain, di ba? Okay, binibili din yun. Ngayon, pag kumain ka doon, naturalmente tumataas din ang presyo. Alam nga naman, bumaba yung ano nila. Bibili ka lang, for example, bibili ka ng chicken. Ang chicken, maliban na lang kung ikaw magluluto. Di ba? Paano yung mga products na, kasi mayroon pati yung tinatawag mga friendship na final goods at saka immediate goods. Yung final goods, for example, mga friendship, yung halimbawa, bibilhin mo siya. Okay, yung final goods ba tinatawag natin, yung bibilhin mo siya dahil gusto mo siya kasi nandyan na. Example na lang mga friendship, yung television,
cellphone, di ba mga ganon? Yun ang mga So yun yung mga prinsipyo, yung mga non-durable products, yung mga chinilas, sapatos, yung mga disposable food services products, yung lahat ng mga ginagamit na mga pambalot-balot ng mga pagkain dyan sa mga fast food chain. Ayun. Ayun ang mga tinatawag natin na mga non-durable products. Okay, kasi ginagamit lang, bakit sila non-durable? Dahil yung they could only be used by in a short period of time or even last for 3 years, mga bagay-bagay na magtagal lang ng ganun katagal. But like for example, yung mga ibang goods naman na magmatagal nga binibili talaga natin sa bahay. O hindi naman siya masyadong necessary naman siya, pero hindi naman sa not as alam mo yon na hindi ganoon talaga kakailanganin. Like for example, yung mga television, vehicles. Example, ano bang meron sa bahay? Mga books, furnitures. Ano pa ba? Mga utensils na mga, kumbaga hindi naman masyadong di ba? Those are, yung mga bagay-bagay na maglast ng, matawag isang durable kasi, siya, they would last longer than 3 years. So, yun ang mga bagay-bagay. Pero, lahat naman yan ay may mga pamantayan sa pagbibenta ng mga yan. Kung halimbawa, 'di ba, sa pamagitan ng mga retail price, mga ganyang wholesale, mga ganyan. So, may mga ganun-ganun 'yon. Kaya lang mga pangga kasi pag sinasabi naman tayong doon tayo mag-touch doon sa basic commodities, which is doon na talaga sa malapit sa ating pangangailangan sa tiyan. Wala, naghalo-halo na yung mga kahit kung ano na lang available doon sa prime commodities, sa mga basic necessities, kung ano-ano na lang available kasi mayroon tayong bilihin doon sa basic commodities na talaga nang ubod ng mahal. At alam ba natin kung bakit nagmahal yun, mga pangga? Alam mo kung bakit nagmamahal yun? Dahil, sabihin nga nila, dahil dumadami ang mga tao, pataas-taas ng populasyon, pero kulang talaga ang supply. Ganon yung mga pangga. So, doon naman tayo magta-touch doon sa tinatawag nating intermediate goods, mga pangga. Which is, ito ay tumutukoy sa mga bilihin natin na, kumbaga, bumili ka ng mga goods na yan dahil gusto mong ibinta para pang negosyo mo rin, for example, to produce another goods and services. Okay? So, pag sinasabi ng intermediate goods, it refers to those goods that are used for a business in order to produce another goods and services. So, let for example, mga pangga, may bakery ka. Okay, that is intermediate goods. For example, for intermediate goods, mga goods na binibili natin dahil gusto din nating ibibenta. Ibibenta din natin siya at the same time to produce another goods and services. Okay? So, like for example, may bakery ka, you need to buy flour. Huwag mo sabihin flour lang din lahat. 'Di ba? So, ano man ang klaseng mga tinapay na gagawin mo diyan, it has different ingredients, no? To prepare. So, ang pinaka-main ingredients mo is flour. Okay? So, ganun din. Bibilihin mo yung flour, mahal. Example, mahal na yung pressure niya. Nahihirapan kang mag-adjust ngayon. Paano ba ito nga? Ito ang lulutuin kong tinapay, ito ganito. Tapos ganyan-ganyan, ilang pirasong tinapay ang bibili. Alam mo yung ganon. Nahirapan ka sa pag-adjust, it's just because mahal ang presyo. Ang pagbili mo pa lang doon, sa flour pa lang, magkano na ang sako. Di ba? Ganon po example ang mga example po ng intermediate goods. Another example is mga car parts or yung mga party ng mga motor, party ng mga materials sa mga motor, sa mga sasakyan, ano-ano pa ba yung mga kailangan mong ibenta kasi masiraan yung motor doon, bibili na lang sa'yo. Parang mga ganon, alam mo mga ganong technique. Okay. Ano pa ba mga car parts? Ano pa ba yung litasin na lang hardware. Okay, sa hardware. Sus ko, presyo pa lang ng mga bakal, i-deliver from China.
kung in different places, bibilhin mo yung mga coco lumber, good lumber, everything, lahat ng mga sacks of tuloy-tulinadang tons of yung mga cements dyan, iba-ibang brand ng simento. Okay. Yan ang i-deliver yan dito. Diyos ko po, dahil nagmahal ang oil, mahal din ang transportation niyan. Pagdating dito, mabuti na lang kay meron tayong mga kamantayan sa wholesale man yan, kahit paano nakakuha ka pa rin nakaginansya ka pa rin. So parang ganun din, lahat-lahat na, okay. Kahit sa mga bagay-bagay, mga prangga. Example na lang din sa mga gold, o mga metals, for example, sa mga metals, sa mga silver, o gold, silver, ang iba pang mga metals na ganun din. So kahit sa mga luxury goods, may nakaagibat din yung presyo para sa kanya. Okay. Of another products with services. For example, goods and services. Example, cosmetic products. O sa mga cosmetic products, for example, ang dami-dami mong bibilhin. Bibinta mo rin yun. Ganito, ganyan-ganyan. Kung ikaw lang gumagawa, okay, bibilhin mo to. O magme-make up ka dyan. O ganyan-ganyan. O like for example, kagaya sa akin. O let us say na lang salon products. O namimili din ako ng mga nag-wholesale din ako ng mga salon products. So, in return, ang tawag doon ay service business. Ang tawag kasi sa aking ginagawa ay service business kasi bibili ako ng mga products ngayon, then yan ang gagamitin kong certain products, mga selected products ko, yun ang ginagamit ko para sa mga kliyente ko. Okay? In order for them to meet their satisfaction, kailangan mga good quality ang mga products ko. Parang sa ganoon ay magbalik-balik sa akin ang mga kliyente. So that is service business. Okay. Yung mga salon products, makukuha ako ng mga products, di ba, magpa-deliver ako. Ganon din ako. Totoo lang. Yun naman ang ginagawa ko talaga eh. So, that is an example of intermediate goods. Yung mga products na binibili mo na lang, tapos, ibibenta mo to create another or to produce another goods and services. Okay. Another example of that particular intermediate goods. Bibili ako ng 10 kilong baboy, 10 kilong manok. Because I have a restaurant or I have a restaurant there, ganyan-ganyan. So, binili mo yung 10 kilong manok at 10 kilong baboy, may kaakibat na presyo na kaagad siya. Ngayon, bibilhin mo siya, iluluto mo siya doon, ganyan-ganyan, dami ka pang mga personal, mga staff doon, magluluto, ganyan-ganyan. At, ibibenta din. Na ma-meet din ng, kailangan may good satisfaction ang mga kliyente, ang mga, mga customers natin, para sa gano'n ibabalik-balik din. So, mahirap yun kung lahat na ng adjustment ay bawas, mahirap. Kaya, a lot of things to discover, a lot of things to learn, a lot of things to study more. Kasi nga, when we speak of, that everything na ginagawa natin is for survival, to be honest lang. Magtipid ka man, or anong ginagawa mo dyan, kung ano mang ginagawa mo dyan sa mga remedy mo dyan, lahat-lahat ng mga bagay, that is for survival. Okay. Kaya, napakadaming dapat nating aralin at alamin, mga pangga. Hanggang sa muli, mga pangga, sana may matutunan tayo kahit konti naman sa ating mga presentasyon, sa ating na i-share sa buhay. Salamat, mga pangga.